Magandang araw sa inyong lahat. Sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva, ako po ang inyong lingkod, Kata Inocencio. At ito ang Diyos at Bayan, ang programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katuwiran. Para sa Commission on Elections, matagumpay na nairaos ang eleksyon 2013. Mas maganda pa raw ang sistema kumpara sa mga nakaraang eleksyon. Pero may mga grupo na tila nag-aalinlangan o nagtatanong. Para sa kanila, may mga tanong tungkol sa kredibilidad ng eleksyon na dapat sana'y masagot ng COMELEC. Ano nga ba ang mga ito? Panoorin po muna natin ang ulat na ito. Naiproklama na ng Commission on Elections o COMELEC ang 12 nanalong senador. Siya mula sa partido ng administrasyon at 3 naman mula sa United Nationalist Alliance o UNA. Pero ang sambayan ng Pilipino, hati ang reaksyon sa naging resulta ng eleksyon sa pagkasenador. I guess wala ka namang ibang magagawa kasi yun na yung mga sagot ng mga tao, yun na yung decision nila sa boto nila. Actually, hindi. Kasi yung mga binoto ko, malayo dun sa naging resulta. Tsaka kasi, poll watcher din po kasi ako. So, yung result nung sa precinct namin, ibang-iba dun sa naging result nung sa national na. Parang based on my observation, marami ding mga irregularities na naganap. Lalo na yung sa transmission ng data, yun dun sa precinct namin, ang tagal bago na-transmit. Actually, yung sa KBP nga, hindi na siya na-transmit kasi mabagal talaga yung server. Okay lang. Pasok ko yung mga binoto namin. Sa totoo lang po, hindi po ako satisfied sa results. Kasi po, pansin ko po, kasi puro big names po yung nandun eh. Parang dynasty na rin po yung nangyayari sa bansa po natin. Din po, irregularities because machines, brownout, gano'n. Hindi po natin alam kung ano nangyayari doon. Half-half. Kasi yung okay naman yung iba ng mga binoto ko, nakapasok, pero yung iba, hindi. Siguro, ganun talaga. Kagulat-gulat talaga yung eleksyon na yun sapagkat ayon sa mga experts sa ITs, waring ipinako ang bilang ng mga boto. Doon kasi sa manual nakikita mo kung paano kang dayain Dito, kinakailangan IT expert ka para malaman mo kung paano kang dinaya. Mabuti, may mga nagsasalita tayong sa academe at saka IT expert na mali yan. Nananawagan kami kay Pangulong Pinoy sapagkat ng kanyang advokasya ay tuwid na daan na lumikha siya ng isang o magpalabas siya ng isang executive order na lilikha ng isang People's Independent Commission para imbestigahan ito. Ang ilang mga election watchdogs, dudang nakaprograma ang mga PCOS machine para panalunin ang gustong manalo. Kapansin-pansin di umano ang magkakaparehong running totals ng bilangan ng boto sa nakaraang halalan. 60% para sa Team Pinoy, 30% para sa UNA, at 10% para sa ibang mga kandidato. Paduda-duda nga yan dahil hindi pwedeng natural na ganyan ang klaseng paraan ang resulta ng pagboboto ng ating mga mamamayan sa buong Pilipinas. Sigurado nakaprograma yan dahil masyadong obvious kumbaga na ang resulta pare-parehas ang kinalabasanan, Pantay-pantay. Kaya sabihin naman nila na dahil sa kasipagan ng kanilang kampanya, ganyan naging kilabasan ng mga botante. Hindi ganon kasukat ang ugali ng mga botante natin. Naiiba lagi yan, Pero para sa COMELEC, well, una-una, ang dami nang sinasayang maduming eleksyon, pero over the past 5 days, mapapansin mo, wala silang tinuturo na kahit anong ebidensya ng vote manipulation. Wala kang maririnig sa kanilang ebidensya na binago yung boto, wala kang maririnig sa kanilang pruweba. Puro haka-haka lang. Lalo na yung 60-30-10 na yan. Yung 60-30-10 na yan, bunsod yan nung kanilang pag-aanalisa ng mga resulta. Ang ginawa nila, tinignan nila yung mga total ng bawat canvass report.
At yung bawat canvas report, hinati nila into LP, UNA, and others. And nakita nila sa bawat isang canvas report, parang pareho yung proportion. Ang kinakalimutan nila na yung bawat isang canvas report na yan ay random ang pinanggalingan. Yung total na kanilang breakdown ay hindi desidido ng kahit sino. Pumasok yan, nung pumasok siya, hindi yan nakaschedule. So, ibig sabihin, random lahat yan, yung total mo, random din. Para sa isang political analyst, dahil sa mga naging problemang kinaharap gamit ang PCOS machine, dapat di umanong pag-isipang muli ng COMELEC ang paggamit ng parehong teknolohiya sa susunod na halalan. Ang palagay ko, ang mas malaking dapat pag-aralan ay yung desisyon na gamitin muli yung PCOS machines. Kasi, alam mo, ang makina at ang teknolohiya, mabilis maluma yan. So, medyo may agam-agam ako na ang makina na ginawa noong 2010 ay maaari mong gamitin yan ng maraming taon, kahit na alagaan mo. Kasi yung makina itself, nagde-deteriorate. Question, if you're gonna get a new system, are we talking about just the hardware? Or are we talking about the software also? Remember, alam natin na yung hardware needs maintenance. Naluluma talaga yan. Pero yung software, kailangan bang baguhin? Yan yung mga tanong na kailangan natin sagutin over the next few months as we prepare for 2016. Hindi natin sinasara yung isip natin sa posibilidad na kumuha tayo ng panibagong sistema. Pero ang tanong muna, buong sistema ba ang kukunin natin o papalitan lang natin yung pinaka-mechanical part ng sistema? Patuloy na tumutok dito lamang sa programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Diyos at Bayan. Makakasama po natin sa talakayang ito upang bigyang linaw ang isyong ito patungkol lalo na sa mga PCOS machines at naging conduct ng nakaraang eleksyon. Isa po siyang IT and veteran expert, former commissioner ng Commission on Elections. Wala pong iba kundi si Mr. Augusto Lagman. Welcome to Diyos at Bayan po, sir. Thank you and good evening. Okay. Kasama din po natin ang co-convener and president ng Philippine Computer Society at acting spokesperson ng AES Watch. Wala pong iba kundi si Ginoong Edmundo Casino. Welcome back to Diyos at Bayan. Good evening. Good evening, Kaka. Oo, mukhang favorite kayo ngayon ng COMELEC. O iniiwasan kayo ng COMELEC. Inimbitahan po natin ang Commission on Elections pero tila busy pa rin sila ngayon. Ang dami nilang inaayos at marami silang kailangang sagutin. Okay, sa isyong ito, hindi natin sila makakasama ngayon pero gusto nating marinig ang inyong kuro-kuro at inyong mga obserbasyon sa nakaraang eleksyon maging sa paggamit ito na namang PCOS machine. Gusto ko sanang unang tanungin, according to Chairman, COMELEC Chairman Brillantes, ay qualified success naman daw ang 2013 elections dahil improved system daw ito kumpara noong 2010. Okay? Reaction po ninyo? Una muna, very much involved pa rin ng Smartmatic. Baka nga mas malaki pa ang party nila, no? Dahil sila naman ang nag-manage ng operation ng mga PCOS machines, no? Pangalawa, qualified success ba yung 2013 elections? Binanggit ko na ito a few days ago. Sabi ko, it could be the worst election we've had post-EDSA. Wala akong maisip na ibang election in the past, and I'm comparing it, hindi lang dito sa automated, hindi lang sa 2010, kundi pati yung mga ibang election na manual, no? Tingin ko, this is the worst so far after EDSA. What's your basis for saying that? Na worse ang impression sa mga tao at yun na rin ang official statement ng ating pamahalaan and government agencies ay ito ay maayos, peaceful, orderly conduct ng elections. Unang-una, tinanggal ang mga, kasi kung automated ng election natin, gaya nga ng nangyari ngayon 2013, no? Kailangan may mga safeguards ka dahilan sa hindi natin nakikita kung paano binilang yung mga boto natin, di ba? So, kailangan meron ka mga safeguards. Kaya nandiyan yung
digital signature. Na yun naman, ginagawa din ng manual, kaya lang hindi digital. Pinipirmahan ng mga BEI. So, kailangan meron niyang equivalent sa automated, in digital signature. Hindi nangyari yon. Yung review ng source code, hindi rin nangyari. Dapat yon as early as April of 2012, pinare-review na yan sa mga Pilipino. No? Yung any interested political party or groups. Yung mga naka-install na binary codes do sa 78,000 machines ng PCOS, hindi natin alam kung nanggaling sa isang source code dahil wala naman silang sinunod na tamang protocol para masiguro yon. No? Pagkatapos, yung random manual audit, ginawa noong 2010, 5 bawat isang congressional district, ibinaba sa isa. Hindi naman nagva-violate yun ng batas. No? Dahil nakalagay sa batas, isa nga lang per congressional district. Pero alam natin lahat na kulang talaga yung isa. Kulang yung batas. No? Kaya noong 2010, ginawa nilang 5 na actually kulang pa rin. Worse, binalik sa kung ano lang yung requirement ng law, isa. No? So, parang para sa akin, sinasabi ko nga, parang hinubaran yung ating eleksyon. And kung meron mang ibang masasamang intention dyan, kung meron ilang masasamang intention, kayang-kaya nilang atakehin yung eleksyon natin dahil defenseless. In other words, sinasabi po ninyo, kulang na naman sa transparency and accountability. Oh, yes. Yung nangyari po. Definitely. Only a few actually know what went into those machines. Yeah. Yes. Right? Because you cannot even counter-check. Correct. Even Hindi yung, natin alam kung anong mga nangyari. But worse, the worst thing that COMELEC did was yung nagproklama na mga winning senators. Yung top 6 supposedly. Na pumapasok pa lamang 20 to 25% ng mga COCs. Napakasamang president niyan, na ginawa ng COMELEC. Kung gayahin niya sa future elections natin, ng mga mayor, ipoproklama, 20% pa lang ang pumapasok na boto. Baka magka-chaos anarchy tayo. Magkakagulo tayo. No? And lalo pang masama, yung explanation nila na kung iintindihin ko yung sinasabi sa dyaryo, para bang nag-project sila, base dito sa resulta ngayon, ito na. In-extrapolate sa 100%. Hindi mo pwedeng gawin yan. Abogado naman, marami namang abogado sa COMELEC, alam nila na hindi pwedeng gawin yon. At sinabi ni Attorney Macalintal na illegal yan. Sinabi ni former Chief Justice Artemio Panganiban, illegal yan. Kasi lumalabas ngayon, parang happy-happy naman yata ang Pilipino sa mga naging resulta, lalo na yung naging top 6. Pero whether you're happy or not, kung nahoodwink ka at hindi naman yun ang katotohanan, medyo kailangan mag-isip-isip at busisiin pa ho natin itong nangyari ito. Mr. Casino, kayo, you're an IT expert. Siguro for the benefit of our audience, ano po ba yung mga missing, yung nabanggit ni Commissioner Gas, former Commissioner Gas, na yung mga source code na yan, at saka ano bang kalahalagahan yan at bakit ho kinakailangan na review muna yan o na inspeksyon bago ho nagsimula ang eleksyon? Marami nga nagpakita ng mga yung kamalian nung itong nakaraang halalan. Malaman natin yung nangyari doon sa PPCRV, yung kanilang resulta na iba. Maagang pinroject nila na malaki na yung bilang, yung pala mali. Mali. So, bakit ganon? Sila yung may hawak ng transparency server. At ang transmission kasi, gaya ng nakalagay sa batas, mula sa presinto, susunod ay ang munisipyo, tapos ang probinsya, bago sa nasyonal. Ang nangyari, nauna yung nasyonal. So, paano nang nangyaring ganon? Kaya nga, ang sinasabi nga namin, kaya tinutukoy namin na kailangan na source code review para suriin ang masinsinan, ano ba talaga ang nilalaman nitong programa? Mula sa umpisa hanggang sa dulo. Hindi pwede yung babasahin mo lang doon pa lang sa PCOS, tapos na. Kailangan mo yan, tinatawag namin end-to-end ang monitoring para meron kang consistency. So malinaw, gusto nyong silipin sana kung anong laman muna niyan. Okay? Kung empty ba yan? Tama ba ang bilang niya sa baba? Sa At ang pagkanyang dagdag, tama rin ho ba? Ang pagkanyang pag-accumulate, tama rin ho ba? Pag-canvas,
Tama rin ho ba? Ang pag-transmit ho ba? Tama ba niya? Ang alam ba niya pag tinatanggap niya doon sa canvassing center, yung pinanggalingan niya, tama rin ho ba? So marami mga kailangan tanong na kailangan sagutin na hindi natin malaman kung yun ay na... Ano ang mga posibleng senaryo? Ang laman-laman ng source code na yan, ano? Dahil nga hindi marepaso. Okay? What scenarios do you think could happen or could have already happened? May mga lumalabas na ulat nga. Ganyan. Sinasabi nga ni Commissioner Gas na maaga pa lang sa umpisa, pinaproklama na yung mga leaders na may lumalabas pa lang 20, 25, 30% result at ni-extrapolate nila yun. Ito'y halalan. Ang halalan is a political exercise. Hindi mo kayang sukatin ang tema ng tao pag namimili. Porque sa umpisa pa lang meron ka ng ganyan, bawal nga ang trending no, sa manual scenario. Ngayon, ito, sinasadya mo, babantayan niya na gano'n. Parang ginawa mo ng trending, naging legal. Bawal ho yun eh. Kasi wala naman trending talaga sa halalan. Palagay natin, sa ibang rehiyon, mas may kilalang, may mas popularidad na kandidato, sa'yo na sa majority or minority, baka independente pa siya. Hindi natin matitiyak hanggang malaman talaga natin yung mga lumalabas na resulta ng ganyan. Ito natin, palagay natin dito sa lugar ng Mindanao. Alam po natin na matagal na dyan ang brownout, maabot na 6 hanggang 8 oras at malaking kalawakan lugar ang nagkakaroon ng brownout dyan. At marami kami nababalitaan na mga tao doon ay talagang suyan-suyana sa pangkasalukuyan administrasyon at hindi nila kayang masikmura na yun ulit yung mahalal nila. Kaya nga sinasabi nila, paano nangyari na nagkaroon sila ng majority ang nanalo doon sa lugar nila? Samantalang alam nila na wala naman talagang bumubutok. Baka mga zero pa nga sila sa lugar na yun. Ba't nagkaroon ng ganitong natatawag nila trending? Kaya nga, sang-ayon nga kami sinasabi ni Gas, ganun din sa mga ibang hanay ng ating lipunan na itong pinakamalaswang klaseng halalan sa buong saysay ng ating eleksyon. Ano? At sana naman ay suriin ng mabuti at yung mga nanagutan ay magkaroon sila ng tamang hustisya. Dahil, kumbaga, hindi lang hinubaran, ay pagpinagsamantalahan pa ang ating kalayaan ng ating pamalaan. Ang ibig niyo po bang sabihin ay posible na nakaprograma na in advance kung ano yung laman. Okay? Na-project na kung ano yung magiging resulta, ano ang bilang noong mga boto? May lumalabas nga na ulat na nahahambing na bakit merong ganitong pattern na yung administration ay may 60% na alamang, at susunod na lalamang yung 30% doon sa yung dominant of minority party, tapos yung 10% doon sa mga independent. No? Pero sa lahat ng bawat interval lang, kada 3 oras, ganun at ganun ang lamang. Hindi nagbabago? Hindi nagbabago. Parang in all regions, kung saan man ho nanggaling yung Pilipinas, ganun ang pagboto ng buong Pilipinas. Parang iisa lang ang utak ng Pilipino. Kaya nga, malaki ang pagdududa namin sa halalan nitong 2013 kaysa noong 2010. At gaya na sinasabi nga ni Gas na hindi na nga nila sinunod yung digital signature ng 2010. Ganun din ngayon, hindi rin nila ginawa yung digital signature. Yun talagang kailangan ho yan dyan sa bawat sistema. Kasi doon natin matitiyak kung talagang yung pinanggalingan yung total ng mga bilang, mismo pinanggalingan nung sa mga dumaan na PICOS. Isa pa. So, ebidensya ho yun. Na doon sa rehiyon nanggaling na yun dahil may pirma ho. Nung election, sino bang pipirmang nun? Yung Board of Election Inspector, Chairman, BI Chairman. Okay. Ganon din doon sa CO, sa Board of Election. So, medyo siguro ho dahil wala yung signature, ibig sabihin nun, it could have come from anywhere. Yes. Yung information. Whereas kung may signature, sigurado ka na doon sa lugar na yun nanggaling. Naku, di napakaraming signature pa lang kailangan lumabas sana. Okay, medyo mahirap nga yatang i-fake yung signature na yun. Ang sinasabi naman ng Smartmatic, meron daw silang in-issue na equivalent ng digital signature. Parang PIN number or PIN code. Nga sa amin, parang... Sino may alam nun? Siyempre, Smartmatic. Sila lang. Sila lang. So, pina-assign na lang nila yung PIN number doon sa BI. Tama ho ba yun? Dapat sarili mong pirma yun eh. Hindi binibigay sa yung pirma mo eh. So, kung hindi sa'yo galing yung pirma na yun, kung sino man may control ng pirma rin, siya lang nakakaalam kung paano gumagana yung program. So, bakit hindi nga pwedeng... bakit hindi pwedeng mangyari yun? Ang dahilan ho kasi ng Comelec at Smartmatic na una, magastos daw yun.
At malaki daw, at baka daw mawala daw, mag-absent daw yung BEI at ma-threaten, hindi daw matuloy transmission. Nakalagay naman sa batas, kung hindi ka nga sumipot doon sa pwesto mo, pwede ka bang hablahan ng kriminal na ng kaso. Hindi naman yun. Pwede naman siguro yung multi-signatures kagaya sa bangko. Yeah. Pag may account kayo, hindi and po or. ba? And or, 2 pirma o 3 pirma. May solusyon kung, Marami. kung gusto. May solusyon. Hindi ba? Yung kung ayaw, walang mangyayari. Okay? So, Tsaka meron pang dadagdag, sige. Yung doon sa nakaraang halalan ng 2010, napansin natin na yung petsa doon sa printout, hindi sang-ayon doon sa araw ng halalan. May lumalabas na nung May 10 dapat yung petsa, lumalabas April 28, May 4, January. So kaya nga yung sinasabi nyo kanina, pwede bang na pre-program nga yung laman yan? Ngayon, itong sa halalan na to, under COMELEC Resolution 9640, pinapahintulutan ang mga BI na palitan ang petsa. Doon sa araw ng mismo ng final testing and sealing at mismo rin sa araw ng halalan. At nakalagay yun sa manual ng BI. Pwede pa ho ba yun? Binabago mo yung petsa. Samantalang yung pinanggalingan ng batas ng Republic Act 9369, yung 8436, dapat walang pagbabago na ang mangyayari doon sa programa na yun. So, ang dami palang hocus-pocus na nangyari nitong nakarang eleksyon na hindi namamalayan ng taong bayan. Ang akala lamang po natin maayos, malinis, magaganda naman yung mga mga nanalo, mga bata, may mga ilan lamang bagong pangalan o bagong mukha pero kahit pareho ang pangalan, parang naging acceptable. At yun nga, parang ang impression pa, ay ang bilis. Ang ganda ng automation kasi may resulta agad, na iproklama agad. Yung unang 6, yung sumunod na 3, yung sumunod na 3, So, hindi na namamalayan ninyo, mga kababayan, na may mga ganitong detalye na siguro sabihin natin, ayaw na natin pakialam. Naku, tawag dito, napaka-technical. Ayoko nang ma-involve dyan. Pero napakahalaga po. Dahil po, kaya nga ho nandito ang ating mga IT experts para ipaliwanag sa inyo kung ano yung mga nangyari. Dahil siguro in our limited human mind, hindi natin naunawaan yan. Pero ang isa hong malinaw na nangyari dito ay may mga violations pong naganap. Okay? Doon sa nakaraang 2013 election at may mga bagay na kailangan pang ipaliwanag ng mabuti. Kung hindi man, kailangan i-expose. Okay? At ibunyag at isa-isahing inspeksyonin niyaan. At nang sa gayon, hindi tayo, makatiyak tayo na hindi ho tayo na hoodwink. Okay? O naisahan sa eleksyong ito na yung ating mga binoto o yung mga nakaupo na ngayon ay siya ang ating binoto. At hindi naaksaya yung ating boto doon sa mga dapat sana'y nakaupo doon pero hindi yata nabilang ang kanilang boto. Ito nakakatawa, kaya sinasabi mo kung nabilang. May mga botante na sinadya nilang mag-overvote. Para subukan nila kung talaga magbibilang ng tama yung PICOS. Okay. Nakalagay doon, congratulations, your vote has been counted. So inisip ng botante, ba't niya binilang yung overvote? Talagang sinadya niya punuin at alamin niya. So kung ganun nga yung design ng program na congratulations, your vote has been counted, yung mismong botante magtataka, binilang niya lahat yung mga binoto ko, maski sobra-sobra sa 12. Kahit itim na lahat. Oo. Dapat wasted yung kanyang balot. So ibig sabihin, yung message doon naka-display, mali rin. Na sana SOP na siya. Oo, sana sinabi niya, sa pwestong ganito, nag-overvote ka. Sa pwesto nito, tama ang boto mo. Sana ganun man lang yung display. So what you're saying now is naka-pre-program yung machine na i-accept lahat. Kahit na kahit mali yung binoto. Everything is in order and correct. smooth and nobody's gonna complain na hindi nabilang yung boto ko. Right? Kaya nga napaisip ka, sinubukan nga nila yon para sa Jen kasi narinig na nga nila na nakalagay nga doon. Dapat nga ipapakita sa iyo kung yung boto mo tinanggap ng makina. So dahil hindi na alam yung makikita yon, sinadya nilang i-overvote, pero nung lumabas sa mensahe, congratulations, your vote was counted. Okay. Naku, ang sabi naman ho ni Chairman Brillantes, naiinis siya sa mga statement ng AES Watch at wala naman daw papel sa eleksyon. At si Gus Lagman naman daw ay tagalabas na, pero ang ingay-ingay, may interest lang daw kayo na magbenta ng ibang system na maaaring gamitin sa susunod na 2016 election. Bago nyo po sagutin yan, bigyandaan po muna natin ang ilang mga paalala. Huwag po kayong alis, magpapatuloy po ang Diyos at Bayan, makalipas lamang ang mga paalalang ito.
Nagbabalik ang Diyos at Bayan sa ating paksang Hocus Picos. Tanungin natin ang kinatawan ng AES Watch, si Ginoong Edmundo Casino, dahil ang sabi ni Chairman Brillantes, naiinis siya sa inyo. Dahil wala naman daw kayong papel sa eleksyon, pero ang ingay-ingay daw ninyo. Reaction po. Ang aming reaction lang yan. Hindi, kung nakikita niya kami nag-iingay, kasi marami kami mga katanungan na hindi kami nasasagot. Katulad nung bakit nung nakaraang halalan, sobra-sobra yung numerong lumabas doon sa opisina ng tanggapan ng Senate President, yung National Board of Canvassing na lumalabas, 256 million registered voters. Anong pinanggalingan ng problema na noon? Hanggang ngayon hindi pa na kami nasasagot. At kailangan ipaliwanag niya, hindi lang sa amin, kundi sa sambayanan, kung bakit ganun ang naging resulta noon. Kaya nga, nung nakarang halalan at ngayon din itong sa halalan na to, ganun pa rin. Mas marami pa kami mga tanong na gusto naming malaman, ano ba talaga ang anyong opisyal na sagot. Hindi pwede na tapos na yan. Dapat ipaliwanag mo, hindi sa amin, kundi sa taong bayan. Kasi kami, ang aming sadya dito, ang aming pakay dito sa lipunan, para patunayan doon sa ating mamayan na itong automated election system ay talagang pakipakinabang at mapapagkakatiwala ang sistema. Kasi kung hindi, ang ating kalayaan ay naka-ransom dito. Yes. At saka hindi naman ako sasang-ayon sa sinabing wala kayong papel, because you're an AES Watch and you represent the interests of our public. Correct. Okay? So kung walang kikibo, tatanggapin na lang ba natin ang rubber stamp? Rubber stamp mo na lang kung ano man ang maging resulta o anong announcement ang gagawin. Okay, wala pa nga yung freedom of information. Okay. So at least meron pa tayo freedom of speech. Hindi ba tama lang ba magpahayag lang ng mga ganitong mga panawagan at suriin itong mga at ipalabas sa mga ating mga mamayan. Malaman nila na may pagkukulang ang itong sistema dahil hindi porke automated yan, ipagkakatiwalaan kaagad. Kasi alam natin sa salita ng computer, garbage in, garbage out. Kung basura ang pinasok mo doon sa computer, basura din ilalabas noon. Kung sinasabi mo nga, naka-pre-program na siya at kung sinong gustong mahalal, kung may para siya pambayad sa operator, yun ang malalabas ng panalo. Pwedeng mangyari yun. Anong klaseng lipunan meron tayo sa pagmamanahan sa susunod na mga henerasyon? Nabanggit mo yung kanina, yung unang announcement ng PPCRB na doble agad yung bilang ng boto. Ano talaga ang nangyari doon? Sila ba ay nagkamali? Meron nga bang computer guy na medyo maling ipinasok na information? May lumabas din na ulat na merong isang Smartmatic high official na nandun sa premises ng PPCRB. At nasabi daw, siya daw ay otorisadong pumasok doon dahil meron tinatawag nilang routine maintenance. Ang aming sagot dyan, hindi dapat ho ganun. Kasi kung yan ay dumaan na doon sa system test, yung testing na ng pinagmamalaki nila na trusted build. Kung dumaan na sa ganung klaseng certification na yun, ibig sabihin, maayos na siya. Wala nang problema yun. Ba't pa pinupuntahan pa rin yun doon? Para gumawa ng mga pagbabago, para gumawa ng magic, para palitan yung kaya nga, una, kailangan sana yung source code review bago nung halalan. Ngayon at lumabas itong mga kakulangan o kapalpakan, binibigyan na ng palusot na hindi, kailangan nila dyan para maintenance. Nung dapat may maintenance, dumaan na nga doon sa certification na sinasabi ng COMELEC na hindi na kailangan ng source code review dahil dumaan na dito sa tinatawag lang International Certified Certification. So, sila din yung mismong nagsertipika noong 2010 na lumabas din yung mga kapalpakan. Kaya nga ang angal namin, ba't pinabalik sa kanila na hindi rin naman nagpapatunay na kung ano sinasabi lang maayos na yung sistema, maayos din sa araw ng halalan. Ang tanong ko lang, kasi 2010 to 2013, medyo 3 years ang diferensya. Bakit hindi natin na-pursue itong mga issue, kung ano may nakita nating diferensya ng 2010 sa 2013, na sana talagang binusisi natin ng husto, hindi yung panahon lamang ng eleksyon? Ang nakakalungkot ho kasi dyan, kasi pag nakatapos na yung halalan, balik na tayo sa trabaho. Ang ating sanlibutan, ang ating mga mamamayan, dahil di nga nila natiintindihan ito at masyadong technical, hinahayaan na lang nila kung ano ba sinasabi lang, source code, digital signature, trusted build, di nila naintindihan. So, hinahayaan na lang nila yun. Pero kami naman, sa IceWatch, at ganoon din sa kabilang mga samahan, Philippine Computer Society,
na kami ay pumupunta dyan sa mga congressional hearing Yes. at sa mga nagsampa nga pa ng kaso sa Supreme Court para itigil nga yung pagbili ng PICOS dahil ayon nga sa ulat ng Advisory Council, wag daw bilhin yung PICOS pero pinagpilit bilhin ng COMELEC sa ilalim ng administrasyon ni Chairman Brillantes. So, marami pa rin kaming mga pinagsasabi. Noon pa lang. At sinasabi namin, hindi natin pwedeng gamitin ang PICOS kasi doon pa lang 2010, marami siyang kapalpakan na hindi pa napapaliwanag sa amin. Pinagpilit gamit sa 2013. Kaya ang ingay namin, hindi ngayon lang nangyari. Matagal na at inuulit din namin. Hindi na sinulit, dumami pa. Siguro wag natin tantanan hanggang sa susunod na eleksyon at hanggat hindi lumalabas yung katotohanan at mga ebidensya o detalye na ating tinatanong. Sige, tanungin ko si former Commissioner Gas Lagman dahil nagrereklamo rin si Chairman Brillantes. Ang ingay mo daw, tagalabas ka na. Okay, ang tanong ko siguro muna, biglan lang natin ang history ng ating tamay. You were a former commissioner and then you resigned. No, I did not resign. Hindi ako ni-reappoint. I see. Dahil hindi raw ako i-confirm ng Commission on Appointments na ang chairman ay Senate President Enrile. Dahil ayaw sa akin ni Senate President Enrile. Galit sa akin. May tanong ako sa iyo dahil ang accusation daw, meron daw kayong gusto lang itulak na sariling sistema ninyo. Una muna, sasagutin ko muna yung sinasabi na hindi ko maintindihan ang attitude ng COMELEC na sinasabing wala kaming papel. Pilipino ako, botante ako, may papel ako. Pero hindi lang yon, no? Yun ang isang dahilan sa IT practitioners kami. Parang obligasyon namin na nakikita mong may mali, obligasyon namin na magsalita. Yes. Dahil kami nakakaintindi. Pag hindi kami nagsalita, we are amiss in our duties and obligations. You're a traitor to your country. As not one, IT professionals, but if you even do not more speak up. as Filipinos. Yes. Di ba? Dapat kami magsalita. So, hindi ko maintindihan ang attitude ng COMELEC doon. May papel kami. Pangalawa, yung sinasabi ni Chairman Brillantes na baka may business interest ako kaya tinutulak ko yung manual sa precinct counting. No? Kung manual ang precinct counting, anong magiging interest ko? Una muna, hindi ako vendor ng election systems. So, wala akong binibenta dyan. No? Lilinawin ko lang yon. Wala akong binibenta sa COMELEC. Pangalawa, anong pag-iinteresan mo kung manual nga? Ang sinasabi ko, 2008 pa lang, before the 2010 elections, sinasabi ko na bibili lang tayo ng laptops at saka servers. Sinabi ko rin na yung mga laptops at saka mga servers, hindi kailangan bilhin sa isang computer company. Pwedeng bilhin sa mga computer shops sa iba-ibang lungsod. Yung mga dadalhin sa Mindanao, bilhin nila sa Davao, sa Cagayan de Oro, sa Zamboanga. Yung mga dadalhin sa North, bilhin nila sa Luwag, sa Dagupan, sa Baguio. Para nahahati ang hindi isang kumpanya lang ang kumikita. So lahat ng mga computer shops na yan, ng mga Pilipino may-ari, hindi foreigner, no? Hindi Venezuelans. Ang ibig lahat sabihin, yan makikinabang. Ibig sabihin, may kumita pala dito kaya? Hindi kaya? Well, siyempre, yung nagbenta, kumita yan. No? Unang-una. No? Pero ibig sabihin ko, hindi foreigner ang kikita dito. May mga Pilipino na kikita dito. At kalat sa buong Pilipinas. Hindi lang yon. Mas mura pa siguro, no? Unang-una, mas mura. Yung ginastusan natin ng 11.3 billion noong 2010 at more than 8 billion ngayon, ng taong to. Siguro ang tansya ko, no, estimate ko lang mga 2 billion lang kung laptops at saka servers lang ang bibilin. No? At hindi lang yon. Pagkatapos sa eleksyon, para wala kang warehousing, na hindi mo na i-warehouse, no? I-donate na lang sa Department of Education. So nakinabang pa ang education system natin. No? So mawawala ang warehousing problem. Magkano hong binabayad sa warehouse? Milyon-milyon Yung kada buwan? hinihingi nila, 400 million. A month? A year? Hindi ko. A year siguro. A year. Kung a year, ilan a month yun? That's 1.2 billion in 3 practically years. 30 plus million a month. 30 plus. Wow. So, hindi lang yon, wala ka nang i-maintain kung bibigay mo na lang sa Department of Education. So, every 3 years, yung Department of Education natin, makikinabang, makakakuha sila ng laptops saka mga servers. So, napakaganda ng solusyon, no? Ngayon, ang kailangan i-automate siyempre doon, yung canvassing. Yung precinct counting na nung araw, inaabot lang yan ng 5 to 12 hours.
yung canvassing inaabot ng 25 to 40 days. Kaya hindi ito ang kailangan i-automate. Ang kailangan i-automate yung canvassing. Pati, diyan nangyayari yung dagdag bawas. No? So, ito, hindi mo kailangan. Alam ka naman gagastos ka ng 8 billion ngayon, 11.3 billion noong 2010 para makasave lang na isang araw. Sinabi doon sa isang programa, sinabi daw ni Chairman Brillantes, hindi na raw gagamitin sa 2016 yung PICOS. Nagulat ako doon, no? Akala ko balak na gamitin Unang-una, sabi ko, dahil kinunan ako ng reaction, sabi ko, well, actually, hindi na niya decision yun. Kasi at 2015, wala na siya sa COMELEC, no? But anyway, sabi ko, I'm glad to hear that he has finally seen the light. Na mali yung decision, na binili pa yung PICOS machines na yan. So what happened to these PICOS machines? Itatapon na lang. We spent billions on it, and where will it go? Sunk cost na yan. Nandiyan na yan. Siguro pwedeng i-donate sa education kasi pwede namang gamitin yan pang correct ng papel. Di ba? Dahil yung mga multiple choice questions, pwede mong gamitin yan. Pero meron akong sulat na ginawa na in-email ko sa maraming tao kagabi. No? At sagot ko yon dahil nga doon sa sinasabi ni Chairman Brillantes na may interest ako dyan. At sinabi din niya na wala raw akong ginawa doon sa 10 months and 19 days na commissioner ako. Sinagot ko lahat yan. No? Medyo mahaba yung aking pinadalang sagot. Pero kumalat na yun. In fact, na-interview na ako 2 beses kanina dahil doon sa sagot kong yun. Dahil meron akong mga ni-reveal na maraming taong hindi nakakaalam. No? Dahil sa kasasabi ni Chairman Brillantes na wala akong ginawa, napilitan na akong sumagot. Palagay ko nagsisisi siya. Baka pwede nyo naman i-share sa ating audience, sa ating No Holds Barred program na Diyos at Well, medyo mahaba 4 pages yung sagot ko at 4 pages din halos yung naglagay ako doon ng accomplishment report ko. No? So, i-explain ko lang saan ako hindi nagtrabaho. Alin ang hindi ko inasikaso nung commissioner ko. Yung sa election cases kaya. I signed 443 election cases na dinicide ng ibang commissioner. And I decided on 87 election cases myself. No? Nangangulugan, more or less, mga 9 to 10 every month, meron ako dinidesisyonan. So, hindi siguro yon dahil niraraffle yan sa mga commissioners. And I got my fair share of election cases. So, hindi siguro yon. Sinabi din niya na wala akong ginawa sa IT. Nako, ang dami kong ginawa. Isa na nga doon, yung sinasabi ni Toti ngayon, isa na nga doon sa mga ginawa ko doon, tinanong ko yung IT department ng COMELEC. Sabi ko, pwede bang, kaya ba natin gumawa ng sarili nating canvassing system? Ang sagot sa akin, oo naman sir. Aba, tiwala, no? Kumpiyansa. No? Bakit ko tinanong yon? Unang-una, para hindi tayo forever dependent on a foreign vendor na atin na. No? Pangalawa, every election, merong konting enhancement na idinadagdag sa canvassing system. Kung atin na, madali. Sila na rin ang gagawa. No? Hindi na kailangan umasa sa foreign vendor na babayaran na naman natin. No? So, ginawa nila. Sabi ko, gawin natin. Ginawa nila. 3 months tapos. No? Pina-check ko, magkano binayad natin sa Smartmatic nung binili natin yung canvassing system nila? 58 million. Magkano ginastos ninyo? Kasi bumili tayo ng laptops, miram tayo ng 2,000 sa DOST, 600,000 against 58 million. Okay? Wow. Eto ngayon ang siste. Ayaw gamitin ni Brillantes. yung canvassing system na ginawa ng taga-COMELEC ang gumawa. So, bakit? Hindi ko pa rin maisip kung bakit ayaw gamitin. Mas maganda kaysa doon sa ginawa ng Smartmatic. Sir, kayo po hindi na-reappoint, hindi ko kaya dahil na rin sa inyong radical stand concerning itong ating automation, and hindi yata kayo nakikisakay o sumasabay sa general decisions ng chairman. Bago ho ninyo sagutin yan, bigandaan po muna natin ang ilang mga paalala. Magbabalik po ang Diyos at Bahay makalipas itong mga paalala ito.
Nagbabalik ang Diyos at Bayan sa ating paksang Hocus Picos. Former Commissioner Lagman, kayo po ay hindi na ho na-reappoint sa COMELEC. Ito ho kaya ay dahil parati kayo nakakontra or kontra kayo dito sa Picos machines or may mga posisyon kayo na hindi yata ayon? Hindi naman siguro. Maaaring may konti noon, no? Okay. Pero hindi naman siguro. Talagang pinaalam ni Senate President Enrile sa Congress, sa mga ilang congressmen, na i-reject daw ako. Hindi lang bypass, outright rejection, no? For what reason, sir? Ang galit niya sa akin, galit din niya sa NAMFREL actually. Dahil lang sa muntik na siyang matalo noong 1987. No, 1987 pa. Na number 24 siya. 24 ang inelect na senador noon eh. And number 24 siya, pag ganun siya, no? Nagiging 25, 24, 25, ganyan, no? At dahil doon, nagalit siya sa NAMFREL. At dahil sa ako naman yung head nung systems group na nagpatakbo ng Operation Quick Count, therefore galit sa akin, no? Sabi nga, hindi ba ang official count COMELEC? Bakit sa NAMFREL siya nagagalit, no? At saka ang accusation niya, nagdagdag daw ang NAMFREL ng 2 million votes bawat kandidato. Sabi ko, magdagdag ka na kahit 1 million lang, bubukol at bubukol. Hindi ba nung 2004, 1 million lang yung pinag-uusapan at isang kandidato lang. Bumubukol, no? Ito, 24 candidates, dadagdagan mo ng 2 million each. Hindi pwedeng hindi bumukol yan. Lalo na, kung 52 million ang botante ngayon, 26 million pa lang noong 1987. So, it's a myth. It's a myth. At napakadali namang i-disprove. At sinabi ko kung paano i-disprove, ayaw naman nilang tanggapin yung challenge ko. Sabi ko, gawin natin sa harap ng media, sa harap ng auditors. Meron lang ako isang, hindi. Sabi ko, pag na-disprove kayo, mag-apologize kayo sa NAMFREL. They never took up the challenge. Sana maganda yun, yung parating prove everything, everything that's questioned. Ipakita sa media, anything, even today, para matanggal yung doubt ng taong bayan. Napakadaling i-prove Kasi na-publish na namin yung results namin. Okay. Intact pa yung input. Yung program ngayon ang pinag-uusapan. Nakadampot sila ng kopya ng program namin at minodify nila. Okay? So sabi ko, dito na yung resulta, dito yung input. Patakbuhin natin itong input using our version of the program. Siguradong ito ang lalabas. Tapos patakbuhin natin yung input using your version of the program. Siguradong more than 2 million votes yung nadagdag. Kasi minodify nila. Okay. So, nabanggit nyo, pwede palang magdagdag talaga ng boto? So, you think it happened here? Oh, yes. Definitely. Kanino hong kandidato kaya napunta yung mga dagdag na boto? May mahirap na magsabihin kung kanino, no? You think everyone on the top or yung pumasok, benefited from this? May pagdududa na, malamang sila. There is the probability na sila nga ang nakinabang dyan sa dagdag na yan. Malamang, So, you think there's still dagdag bawas going on in spite our automation ng system? Hindi natanggal yun. Hindi natanggal ang dagdag bawas. Hindi lang manual dagdag bawas. Electronic na. Which is, you think is easier? Yes. At alam ko, lahat ng taong nakikinig nitong programa mo, naintindihan yan. Okay. Na alam nila na kahit sinong isang programmer lang, kaya nang dagdagin yan. Na hindi na kailangan kumusap ng isang katerbang mga tauhan para baguhin yan. Kayang gawin yun. Mas madali ngayon. Naku po. So parang ang hinap yata tanggapin yung naging resulta o bagamat ginagalang natin yung ating mga senator-elect. At saka siguro naman satisfied din yung karamihan sa ating taong bayan sa mga nanalo dahil sabi nga nila karamihan doon ay medyo bata. Okay? Mga in their 40s. Sabi nila baka daw youth vote na yung pumasok dyan. Alam mo, nakakapagtaka yung youth vote na ho yan. Kasi about 30 to 40% comprise of the 18 to 21 years old first-timers. Pero if you would do a random survey, makikita mo dyan sa mga presinto, walang 10% mga kabataan na nandun sa presinto, kundi may katandaan na Kasi hindi sila bumoto. Karamihan ng mga kabataan, yung mga 18 hanggang 21, hindi sila nakikialam Kaya yung sinasabi lang youth vote, qualified yung youth vote na yun. Baka hindi nga totoo kasi mas marami pa nga nakikita mo matatanda doon. Nabanggit mo yung survey, kasi parang lumalabas medyo pumalpak yata
ang survey kumpara sa naging resulta. Dahil si Grace po surprised everybody. Yes, yes. Nag-number 1 siya. Mga surveys nasa 4, 5, 6 lang yata ang position niya. Biglang nag-number 1. Parang na-sideswipe lahat. No, lalo na ang aking kumaring Lauren Legarda, who was consistent number 1 in the surveys and even in past elections. Okay? Biglang umangat si Grace po. Real votes kaya yon o may nangyaring Well, kung hocus-pocus? titingnan mo yung mga surveys, yung nalabas ng, I think, January, I think she was, hindi ako sigurado, no? Pero parang mga number 12 yata, no? Oo, sa Baba pa. Lucalayo. Yes. Yung February, nasa number 8 na yata siya. Okay. Yung March, nasa number 4 na yata siya. So talagang paganoon. Okay. Pataas talaga. Yun lang ang obserbasyon ko. Okay. Doon sa akyat na yun ni Grace po. Oo. Kasi gusto kong puntahan din yung nangyari naman kay Brother Eddie, no? Na hanggang ngayon, medyo nagpapahinga pa ho si Brother Eddie. Baka nami-miss niya si Brother Eddie, ano? Sa mga survey na ginawa sa social network, sa PDI, sa Philippine Star, maging sa 7-Eleven, nasa top po siya eh. Nasa top 4 pa nga eh, no? Okay. Although dun sa ibang surveys, yung traditional surveys, ang unang lumabas number 19 siya. Ganyan. Hanggang sa matapos ang eleksyon, naging number 19 pa rin siya. Okay? Yun ho naging resulta, maging ho doon sa mga probinsya that he already had the assurance and support. Tinaas na yung kamay niya ng mga governor at mga mayors. Halimbawa, sa Baluarte niya, sa Bulacan, number 14 lamang si Brother Eddie. Alam ho ninyo, Bulakenyo ako, may pride tayong lahat, di ba? Medyo regionalistic tayo na gusto natin yung kababayan natin pasok, ano? Pero lumabas dito ho sa final result, number 14 siya, doon sa probinsya ng Nueva Ecija, Pampanga, Calabarzon, Region 4, NCR. Number 19 siya as reflected in the final result and also in the previous surveys. And this in spite of the open support already given him by the governor and the local officials of those provinces. Kaya medyo tanggap man ni Brother Eddie yung resulta dahil sport naman si Brother Eddie. At ginawa lamang naman niya uli ang kanyang pagtakbo bilang pagsunod sa ating Diyos at bilang para panindigan din ang kanyang mga pinaninindigan para sa mahihirap, sa mga mahihirap na sagigilid ng ating taong bayan. Parang medyo nagulat din siya doon sa naging resulta. So, could it be that he is also some kind of a victim as the rest of the Filipinos, no, of this unexplained and seriously questionable automation system that we had in our election? Yeah, that's likely kasi etong mga survey na to, hindi natin alam kung ano yung methodology nila kung anong ginagamit nila. Tapos kung susuriin mo yung mga may-ari nitong mga survey nito, yung mga kilala, may mga connection yan sa mga namumuno. So even that, they are already partial as far as that is concerned. So ano ba talaga ang methodology nila pag gagawa ng kanilang pagsasurvey, at ganun. At maaari din silang incomplicity with the so-called operators, if we would use that term, yung mga tao, mga hindi natin nakikita, pero sila kumokontrol ng mga resulta ng halalan dahil sila nagtatanggap ng pambayad doon sa mga gustong manalo. Kasi sa buong saysay ng ating lipunan, kailan pa ba tayo nakakita ng halalan ng namatuwid? Maging tapat tayo sa sarili natin. Lagi natin babalitaan lang pagkatapos ng halalan, nadaya siya, nadaya ito, nadaya nito. Ni minsan di ka nagsasabi, tama yung resulta at matuwid itong halalan. Wala tayong buong saysay. Kaya nga, nakasanayan na natin na kada eleksyon, may dayaan. At kaya kami nga dito sa aming komunidad ng mga sa IT, ay nilagay namin itong mga proviso sa batas na para malaman sa mga mamamayan na pwedeng i-audit ang resulta at malaman nila kung tama ba ang bilang. Nilagyan din namin yan ng digital signature para sigurado na yung mga binabato niya mga resulta ay check nang galing doon sa presinto. At sinabi rin namin na lagyan din sila ng yung mga balota ng para mga UV sensor para alam nila na tama yung balota, na hindi peke yung balota, na nagkakaroon ng pre-shading. So lahat ito tsaka i-display mo yung boto mo kung binilang. Lahat yun nilagay namin sa batas para mapatunayan sa mga gustong mag-question na madali nilang basahin to. Pero hindi nila pinatupad.
No? Tinanggal nila yun. So, mahirap ngayon ipatunay. Ngayon, sinasabi nga ng COMELEC, hindi. Yung imahe doon na-capture doon sa CF card, saka doon binila sa papel, tama. Yun lang ang binibilang mo. Tingnan natin yung petsa. Yung CF card, tama ho ba yung petsa na yun? Kasi kung di mo ipapakita yun, hindi natin matitiyak. At saan ba nanggaling yung resulta na yun? Yung bang IP address, yung tinatawag namin na Internet Protocol address, yan ba ay talagang lehitimong address ng PICOS na pinanggalingan yan? O galing sa ibang PICOS machine yan? Hindi nila nilagay yun doon sa ano dahil hindi nila naintindihan. Yan lang nakabalungkot. So ano hong projection ninyo o pwede nyong isuhestyon? Magbigay na ho tayo ng mga unsolicited advice na sana ho sa susunod na eleksyon, no, sa 2016, at kung garantisado ngang hindi na gagamitin daw yung PICOS machines, ayon na rin kay Chairman Brillantes, o kung yan man uli ang gagamitin, o kung hindi man siya gagamitin, ano ho bang magandang sistema ang dapat na mangyari o maganap? At nang sa gayon, for the first time, sana, makapagdeklara ang lahat ng Pilipino, ay tama ang resulta ng eleksyon. Ay tama, talagang hindi lamang peaceful and orderly, kundi tamang resulta ang lumabas. Yung mga magsa-sour grape, kahit mag-sour grape sila, walang mangyayari sa kanila dahil may pruweba, okay? Malinaw na pruweba, kahit questionin pa yan at ipoprove ng ipoprove, ito ho talaga yung resulta. Ang isa kasing hindi naintindihan ng karamihan sa COMELEC, unang-una, ay bakit natin gustong mag-automate? Dapat yun ang unang tanong, bakit natin gustong i-automate? Hindi yung paano natin i-automate at kanino natin ibibigay at magkano ba yan. Hindi yun ang mga tanong kagad. Ang unang tanong, bakit natin gustong i-automate? At sa akin, sa pananaw ko, gusto natin i-automate para maging mas accurate. Di ba? Gusto natin i-automate dahil para mawala nga ang dayaan. Gusto natin i-automate para maging mas transparent, hindi less transparent. At pang-apat lang sa akin yung para mas mabilis. Ang gusto ng COMELEC kaagad, mabilis kahit na hindi accurate, ano silbi nun? Hindi ba? Gusto nila mabilis, kaya nag-proclaim kaagad kahit hindi pa dapat. Kahit illegal yung ginawa nila, gusto mag-proclaim kaagad. Speed ang nauna. Para sa akin, pang-apat lang yung speed. No? Kaya ganun dapat ang ating pag-isipan. Anong dapat na sistema para maging accurate, mabawasan ng dayaan, maging mas transparent, at saka sana mas mabilis. At marami namang solusyon yan. No? Kami nga, sinasabi namin, yung open election system is one of the solutions. At dapat nilang tingnan. Hindi Fixated yung COMELEC because yung kagad ang kanilang sagot, no? Hindi naman yun magandang solusyon. Sinabi ko yun nung nasa sa COMELEC pa ako. Kaya lang, outvoted nga ako. No? Binili pa, lalong napasama. Binili pa. Napasubo tayo pa ngayon na magwe-warehouse niyan. At tayong gagastos. Tayo pa magme-maintain ng mga masisira. No? At ngayon nga, malamang hindi na nga gagamitin. Dahil sa experience natin ngayon, talagang kadala-dala naman. So, maraming pwedeng solusyon at dapat lang pag-isipan at dapat i-consider yung ibang solusyon. Sabi ko noon, dapat ipabid natin, wag yung desisyon ng kagad na bibili niyan. No? Hindi. Binili kagad. No? Nung inakyat naman sa Supreme Court, nagdesisyon naman ng Supreme Court na okay lang na bilhin. Kasi ang tingin ko, ang naisip ng Supreme Court, baka walang ibang solusyon. Mali sila doon. I'm sorry to say, and with all due respect, no, mali yung decision doon ng kuwan. Dahil maraming solusyon. Okay. Thank you very much, former Commissioner Gus Lagman, and si Mr. Casino naman po ng AES Watch. Tama ho yung sinabi ni Gus, yung sinasabi niya na dapat unawain muna natin yung bakit Kasi sa aming kalakalan, no, yan din ang prinsipyo ng bawat instalasyon ng mga computer, kahit anong klaseng negosyo. Anong dahilan mo ba't ka gusto mo mag-computerize? Hindi porke yan ang pinakamaganda at magarang sistema. Hindi. Kailangan mong unawain mo muna anong kailangan mo sa computer. Ba't mo ginagawa yan? Bago mo sagutin anong pinakamaganda at pinakamabilis, yun ang kunin natin. Kasi pag hindi mo unawain o susuriin yung sagot sa tanong na bakit,
hindi tama ang design. Mali ang design, mali ang disenyo, mali ang prinsipyo. Kaya nga kami rin sa aming komunidad, sang-ayon din kami doon sa ganung tanong nga ni Gas na kailangan sagutin yung tanong, bakit nga tayo kailangan mag-automate? Ngayon, sinatanong mo kanina, anong kailangan natin gagawin hanggang patungo sa 2016? Marami. Siguro, pisa na natin, yung mga nabiktima, magsampa ng kaso sa kanya-kanyang mga hukuman. Pangalawa, magkaroon ng matinding digital forensics, imbestigahan ng masinsinan itong mga sistemang nangyari. No? Pangatlo, kung kailangan talagang amyendahan ng batas, dahil may mga proviso doon na talagang pati mga Pilipino hindi nga pwedeng makapasok. Yung sinasabi nga doon yung ginawang program ng sa Comelec, siguro palusunod ni Chairman, hindi pa napapatunayan yung programa na yun. So huwag natin gamitin yan. May mga proviso sa Republic Act 1969 na pinagbabawal yun. So siguro kailangan amyendahan yung batas. At pangatlo, hayaan natin yung mamayan maging gising. Huwag lang sila nakatabi lang dyan na hindi ka na naintindihan yan. Pwede na sila magtanong sa kanilang mga anak na kumukuha na marunong mag-computer, marunong mag-Facebook, ganyan. Maintindihan nila yan. Yes. At ito na yung ating lipunan. At we're in the 21st century. Right. Ito yung lipunan na talagang ang kaisipan ng mga nasa libutan ay nakaangat na eh. Hindi na tayo bobo. Huwag naman tayong gawin bobo, lalo itong mga dayuhan na ginagawa tayong sadyang bobo. Thank you very much sa ating mga naging bisita. Naku, ang daming naipaliwanag ngayon na hindi natin nalalaman at hindi natin pinakikialam. Siguro panahon na para makialam talaga tayo sa mga nangyayari sa ating eleksyon. Bago mag-eleksyon, during the elections, and even after, we have to get involved. And I challenge, especially the youth, hindi ho kayo pwede maging apathetic because what we're doing right now, election results, will influence your future. This is actually for you. At ngayon pang digital age na, no? Kayo ay marunong masyado kayong techie, okay? Dapat sana may isa sa inyo o marami sa inyo na siliping mabuti kung ano yung mga nangyari o kung meron kayong mag-bright idea, baka yun ang pwede ninyong ilako sa Comelec. Dahil kung hindi na raw gagamitin yung PCOS machine, sabihin nun, may bagong bidding na naman, bagong gastos na naman tayong gagawin. Baka may locally made system. Okay? Ang magiging magandang sistema na maaari nating gamitin. Babala ko lamang po, no, dahil apparently hindi pa rin ho naging malinis yung naganap na eleksyon. Na hokus-pikus pa rin ho pala tayo. Although ito'y haka-haka lamang, kailangan pang patunayan the fact na maraming hindi nasasagot na tanong, okay, leaves much doubt, okay, to the actual system and the result of the election. Naalala ko lang yung kasabihan sa Biblia, sa John chapter 10, verse 10. Ang sabi ho doon, the enemy, the devil, came only to kill, to steal, and to destroy. Nako, sana ho hindi naman nanakawan ang ating boto at hindi din nanakaw at masisira ang ating kinabukasan, lalo na sa inyong mga kabataan. Kung patuloy po nating pinaparaan yung mga maling mga kaparaanan at mga maling sistema na hindi na iko-correct. Sana ho, panalangin natin na ma-correct na ang sistema sa Commission on Elections. Otherwise, we'll just keep opening ourselves up for the devil, the enemy, our enemy, to keep stealing our democracy, to keep stealing our future. Paalala lamang po sa programang ito na parati hong binibigkas ni Brother Eddie sa Proverbs 14 verse 34. Ang sabi po doon, righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. At sabi ninyo sa Psalm 89 verse 14, righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. Yan po ang nakapapadakila sa isang bansa, ang katuwiran po, maging ang hustisya. Kung wala po yan, ay kapahamakan po ang nangyayari sa sanlibutan sa ating bansa. Hari nawa, ito po'y magtapos na. Sa susunod na eleksyon po ay sana'y maging matuwid at maayos na nga po ang magaganap sa ating bansa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa programang Diyos at Bayan. Sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva, ako pong inyong lingkod, Kaka Inocencio, nagsasabing sa lahat ng bagay, dapat naman kasi uunahin natin ang Diyos at nang bumangon ang ating bayan. God bless you more.